September 19, 2025, nang mag-post ng panawagan ng kababayan natin na si Noraina Dolaita. Sa kanyang panawagan ay humingi siya ng tulong sa kung sino man ang maaaring nakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Ayon sa kanya, ay huli niya itong nakausap noong September 16, 2025 ng gabi at sa kanilang pag-uusap ay sinabi nito na uuwi siya sa kanilang bahay kinabukasan. Subalit hindi na ito nakauwi pa ng buhay sa kanila. Makalipas kasi ang ilang araw ay iniuwi ang kanyang mister, subalit isa nang naaagnas na bangkay. September 20, 2025 nang makatanggap ng tawag ng tanggapan ng kapulisan sa Sensuat Municipal Police Station. Ang tawag ay nagmula sa isang concerned citizen. Ayon sa kanya, ay may nakita silang individual na naglilibing ng isang lalaki sa masukal na bahagi ng Barangay B2. Para kumpirmahin ang nasabing report, ay agad na nagtungo ang mga pulis kasama ang grupo ng Scene of the Crime Operatives sa lugar. Pasado alas 5 na ng hapon nang marating nila ang Sitio Mapayag, Barangay Bito, Dato Udin, Sensuat, Maguindanao del Norte. Pagdating nila sa lugar ay agad na silang ginabayan ng mga tao kung saan nila nakita ang naganap na krimen. Sa masukal na bahagi ng sagingan ay nakita nila ang posibleng pinagbaunan. Sa kalagayan ng lupa ay halatang may inilibing doon at tinabunan. Sa tulong ng mga tauhan ng Soko ay agad nilang hinukay ang lupa at doon nga ay nakumpirma nila ang natanggap nilang impormasyon. Hindi pa man ganap na malalim ang kanilang nabubungkal ay tumambad na sa kanila ang kulay dilaw na sako na may lamang katawan ng biktima. Isang lalaki. Bagamat nagsisimula ng mabulok ang katawan ay kitang-kita ang malalaking sugat na tinamo nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na hinihinalang nagmula sa talim ng bolo. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 35 years old na construction worker ni si Daniel Navarro Datulaita at residente ng Barangay Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Simple lamang ang pamumuhay ng pamilya ni Daniel sa Isulan. May asawa ito at mga anak. Para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ay matyaga itong nagtatrabaho bilang construction worker. Kuminsan ay nagtatrabaho din ito sa bukid at sumasideline din ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga second-hand na sasakyan at pedicabs sa kanilang lugar. Mabait na tao, masipag at responsableng ama. Ganyan ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya si Daniel. Bago mangyari ang krimen ayon sa asawa nito ay nakatanggap ng trabaho si Daniel sa Awang Dato Udin, Sensuat, Maguindanao del Norte. Dahil may kalayuan sa kanilang tinitirhan ay hindi ito araw-araw na umuwi sa kanila. Sa kanilang huling pag-uusap noong gabi ng September 16, 2025, ayon sa may bahay ng biktima ay sinabi nito na uuwi siya kinabukasan. Kaya naman inaasahan nila ang pagdating nito. Subalit hindi akalain ng may bahay ni Daniel na uuwi pala ito ng gabi ding iyon at planong sorpresahin ng pamilya. Ayon sa mga kasama sa trabaho ni Daniel, ay uminom sila ng gabing iyon. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay nagpaalam si Daniel na aalis at uuwi sa kanyang pamilya sa Isulan. Kinuha nito ang kanyang bag at umalis sakay ang kanyang kulay itim na motorsiklo. Mula noon ay wala nang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Mula kasi nang umalis ito ay hindi na ito nakarating sa kanilang bahay. Hindi na rin ito makontak sa kanyang cellphone at walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta. Responsableng asawa at ama si Daniel, kaya naman hindi nito ugali ang hindi nagpaparamdam sa pamilya ng matagal. Kahit pa nga gaano ito kaabala sa trabaho ay parati itong tumatawag sa kanyang pamilya. Kaya naman labis na nag-alala ang kanyang pamilya sa kanyang pagkawala. Nang mabigo na matagpuan si Daniel ay dinulog ng pamilya ang kanyang pagkawala sa mga kapulisan at pinakita nila sa mga ito ang kanyang larawan. Ang nasabing larawan din na naging basihan ng mga pulis kaya naman agad nilang nakilala ang biktima. Sa ginawa nilang initial investigation ay isang lalaki ang tinuro ng mga nakasaksi na siyang nakitang naglibing sa katawan malapit lamang ang bahay ng suspect sa lugar kung saan na-recover ang katawan ni Daniel. Kaya naman agad itong pinuntahan ng mga pulis. Mula sa bahay ng lalaki, tinago nila sa alias na Palao ay agad na na-recover ang motorsiklo ng biktima
Kaya naman hindi na nito nagawa pang itanggi ang ginawang kasalanan. Maliban sa motorsiklo na recovered din mula sa kanya ang isang improvised na shotgun, mga identification cards ng biktima at registration na Rusi 125 na motorsiklo. Sa pagkakaaresto kay alias Palao ay agad din itong inamin ang ginawa. Maliban dito ay pinangalanan pa nito ang 5 kalalakihan na kasama niya umanong naglibing sa biktima. Ito ay sila Tatang 28 years old, Joko 25 years old, Ato 27 years old, Ronnie 27 years old at Guwid 22 years old. Kapwa mga magsasaka at residente din ng Barangay Bito. Subalit ang 5 mga suspect ay agad na nakatunog nang malamang natagpuan na ang katawan ng biktima. Kaya naman nagawa pa ng mga ito na makatakas at bigunang mahuli pa ng mga kapulisan. Ayon kay alias Palao ay nadisgrasya ang biktima habang nagmamaneho ng motorsiklo dahil sa kalasingan. Sa halip na tulungan ng biktima ay napagkasunduan ng grupo na paslangin ito para pagnakawan. Plano nila na ibenta ang motorsiklo nito at paghati-hatian ang kanyang pera. Ayon kay alias Palao ay ilang beses nilang tinaga ang biktima gamit ang kanilang mga bolo, bago nila ito isinilid sa kulay dilaw na sako at inilibing sa sagingan. Dahil dito ang suspect na si alias Palao ay agad na sinampahan ng kasong pagnanakaw at pagpatay. Ganon din ang 5 pa nitong mga kasama. Si alias Palao ay nasa pangangalaga ngayon ng Sensuat Municipal Police Station, habang patuloy namang tinutugis ang 5 pa. Ang katawan naman ni Daniel ay agad na ding dinala sa kanyang huling himlayan bilang pagsunod sa kanilang tradisyon bilang Muslim.